Yan, hello, hello po sa inyong lahat. Kamusta po? No, at ako ay saglit lang tong live ko, no, at ito ay napaka-importante. Sa mga kapanalig kong Katoliko, nagpapasalamat ako sa inyo, sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa akin. Lalo na ngayon ako ay humaharap sa matinding krisis, no? At humihingi ako sa Catholic Church ng paumanhin. Hindi ko po kayo magawang maipagtanggol sa ngayon dahil hindi po sapat yung edukasyon na narating ko para ipaglaban kayo. Sa mga kapanalig ko na ipinagtatanggol ako ngayon, humihingi ako ng tawad din sa inyo kasi hindi ko kayo maipagtanggol. Nakikiusap lang po ako na itigil na po sana yan kasi mga Katoliko tayo eh. Ako po ay defensor ng simbahan at ayokong gamitin to ng mga protestanteng nilalabanan ko na tayo-tayo na lang ay naglalaban-laban pa. Sa mga kaibigan ko sa Ave Maristela na nadamay sa post ng kabilang panig, wag na lang po natin silang pansinin. Hindi rin po tayo mananalo sa kanila dahil alam nyo naman po na ako na kinikilala ninyong founder ng AMS ay wala rin naman din pong narating. Hindi ko kayo maipagtatanggol. Alam ko na sumasama ang loob ninyo sa mga nababasa ninyo, sa mga nakikita ninyo, sa ginagawa sa akin ng kabila. Pero ako na lang po sana yung tignan nyo at ang simbahan. Titigan natin ang simbahan kung ito ba ay nagkakaroon ng epekto na mabuti sa nangyayari. At isa pa doon, isipin na lang din natin na kahit ano pang sabihin nila sa atin, tama man o mali, maganda o hindi, alam naman natin kung ano yung totoo. Hindi, wala naman tayong kailangan pang patunayan. Mapatunayan natin na tayo yung tama, kasiraan pa rin yun ng simbahan. Mapatunayan man nila na sila yung tama, kasiraan pa rin yun ng simbahan. Ang lahat ng mga bagay na to, tayo pa rin ang aani. Sa atin pa rin to epekto. Maawa tayo sa mga ibang defensor ng simbahan, maaapektuhan sila. Kung sinasabi nila na hilawang pananampalataya ko, na wala akong kalidad para ipaglaban ng simbahan, kung hindi sapat yung kaalaman ko, dahil hindi naman ako nag-aral, hayaan na po natin sila kasi totoo naman po yun. Ano man ang maging tingin sa akin ng mga tao, mababa man, hindi man maganda, wala po yung problema sa akin. Like what I've said, no, gaya po ng sinasabi ko sa inyo, ako ay naging katolikong defender para po sa simbahan. Hindi ko na po, hindi ko po kontrolado kung ano ang magiging opinion sa akin ng mga tao. Ito man ay negatibo o positibong komento patungkol sa akin, yun po ay sarili nilang opinion na dapat din po nating igalang. Kung ano man yung mga sinasabi nila up to now, na hindi sila tumitigil, tayo na lang po yung huminto. Naaawa din po kasi ako sa mga Katolikong sumusuporta sa akin, napapaaway din po kasi sila. At kapag napapaaway sila, hindi ko kayang titigan na hindi ko sila maipagtanggol. Nag-chat na sa akin yung mga kilalang Catholic defenders, no, at sobra yung advices nila sa akin ngayon, yung kanilang pagsuporta, maraming salamat sa inyo. Kay Kuya Jando, maraming salamat po. Kung hindi ko lang nakilala ang punto por punto, baka nakipagsabayan ako sa kanila. Kung hindi ko nakilala si Kuya Jando, baka hanggang ngayon nagbubunga nga ako. Pero dahil na rin sa disiplina na itinuro sa akin ng punto por punto at ni Kuya Jando patungkol sa mga Katoliko, doon ko na-apply din sa sarili ko na hindi ko kinakailangan pang makipagkompetensya sa kanila. Na hindi ko kinakailangan pang may mapatunayan. Kayo naman pong mga tao ang huhusga sa akin. Kung ito man ay mabuti o hindi mabuti, no?
kung ito man ay mabuti o hindi mabuti para sa inyo, okay lang po. Kung meron kayong nasasabi sa akin na hindi maganda at kung meron kayong nasasabi na kakulangan ko sa pagtuturo sa mga Katoliko, ipagpaumanhin nyo po. Yun lang kasi ang kaya ng utak ko. Hindi ko po kayo kasing gagaling. Proud ako na kayong mga defender na umaatake sa akin, mataas ang inyong pinag-aralan. Proud ako kasi kahit na nasa ganito akong kalagayan, pinag-aaksayahan nyo ako ng panahon. Na which is wala namang ka-interest sa akin. Kaya sa lahat ng sumusuporta po sa akin, tayo na lang po yung mag-ceasefire. Huwag na lang po natin silang patulan. Sa mga na-screenshot nila at na-post kayo at nababash sa ngayon, wag na lang po ninyong patulan. Ako na lang po yung tignan ninyo, igalang po natin ang mahal na araw. Mahal na araw po ngayon, nagninilay-nilay ang buong simbahan patungkol sa sufferings ni Christ. Sana doon na lang tayong mag-concentrate kasi po tikom na po yung bibig ko. Yun ang dahilan kung bakit pinipilit kong manahimik. Kaya lang magmula po kasi kahapon, ayaw nila akong tigilan. Kaya napipilitan akong mag-live. Napipilitan akong magsalita kahit na ayoko kasi mahal na araw dahil ayaw nilang tumigil. Kung nasasaktan kayo sa mga nababasa ninyo na reaksyon ng ibang Katoliko, mas lalo po ako. Pero pinipilit ko lang maging matatag dahil na rin sa mga taong naniniwala at nagtitiwala sa akin. Kung ano man yung tingin nila sa pagkatao ko, hayaan na po natin, ibigay na lang po natin yung karangalan na yan para sa kanila. Kung ang gusto nila ay sabihin sa inyong lahat na nanalo sila, sige, talo po ako sa laban na to. Tinatanggap ko na natalo na ako. Sana po matigil na to. Kung ang pagkatalo ko ang magpapahupa sa gera na to, talo na po ako sa laban na to. Tahimik na po ako, hindi na po ako nagsasalita. Hindi ako makapag-concentrate sa kung ano yung mga dapat kong aralin, sa mga gusto kong sulatin. Dahil naaapektuhan ako sa mga kapanalig na sumusuporta sa akin. At dyan sa kabilang panig na hindi tumitigil hanggang ngayon, tumigil na po kayo. Hindi rin po kasi maganda na yung mga naniniwala sa inyo at naniniwala sa akin ay nag-aaway-away na. Hindi po siya magandang tignan sa mukha ng mga protestante. Mahihirapan tayong dumepensa ng simbahan kung nakababad ang mga pagmumukha natin sa ganitong eskandalo. Kayo na po yung nanalo, ako na po yung talo. Tinatanggap ko po yun. Itigil nyo na yung pagpo-post na ganyan. Maawa naman kayo sa mga naniniwala sa akin. Maawa naman kayo sa mga Katoliko na naaapektuhan kahit hindi naman sila dapat ma-involve. Sabi ni Hamsky Ray, yun daw sa naging post niya sa Facebook kung ikinagagalit ko, hindi. Sabi niya, nagalit daw ako kasi napahiya ako, hindi din. Kasi inamin ko naman Inamin ko naman po na ako yon. At tinanggap ko naman din po yon kasi isa yon sa kahinaan ko. Ganun ako magalit. Kaya hindi ako napahiya doon sa post niya kasi inamin ko naman Wala naman din po akong itinanggi. At nanood ako sa live niya kagabi. Nakita ko yung mga SDA na kalaban ko. Supporters na po pala nila. Itong mga SDA na to, Jezreel Shem, Denmar Santiago, Moises Tanueco, isang Baptist si Dino Diaz. Huwag niyong samantalahin ang pagkakataon. Dahil kayo ang nagpasimula kung bakit nag-aaway-away kami ngayon. Pahuhupain ko lang itong ginawa ninyong gulo sa aming mga Katoliko. Babalikan ko kayong lahat. At sisiguraduhin ko sa inyo maging sa kadududuluhan ng kuko nyo.
mararamdaman ninyo ang presentations ni Sanrio. Hindi biro ang naranasan ko mula kahapon hanggang ngayon. Pinipilit ko kumapit sa pananampalatayang meron na lang ako. Doon na lang ako kumakapit. Sa nagsasabi na napakahilaw ko dahil aalisan ko yung Katoliko. Masaya ako dahil ganon kayo katatag. Masaya ako kasi ganon kayo katatapang. Sa mga nagsasabing Katoliko na ang babaw ko, na ganun lang kababaw yung faith ko, pasensya na po. 2021 lang din po kasi ako pumasok sa simbahan. Hindi pa ganoon kahinog yung emosyon ko. Hindi pa ganon kalalim yung kung paano ko kokontrolin yung emosyon ko. Kung matured ang mga emotions ninyo pagdating sa Catholic Church, thank you Lord. Binigyan kayo ng ganyang kalakas at katapang. Pero sana tumayo din kayo sa posisyon ko. Tumayo din kayo sa sitwasyon ko. Pakiramdaman ninyo kung ano yung nararamdaman ko. Hindi naman ako nagagalit sa mga nababasa ko eh. Opinion nyo yan at karapatan nyo yan. Nasasaktan lang ako kasi nai-involve yung mga kapanalig kong Katoliko. Napapaaway sila na which is, kaya lang naman sila sumusubaybay sa akin dahil hinaantay nila yung presentations ko. At ayokong nakikita sila na nai-involve sa ganitong sitwasyon. Huwag na po kayong mag-post sa social media. Parang awa nyo na po. Kung hindi kayo naaawa sa akin at talagang gusto nyo akong pabagsakin, wala pong problema. Wala pong problema doon. Maawa lang po kayo sa mga sumusuporta sa akin. Nai-involve na po kasi sila. Marami na pong nasasaktan na mga sumusuporta sa akin. Maawa po kayo sa mga taga-suporta ko. Nahihiya na ako kay Father Darwin Gitgano, kay Kuya Jando, sa mga Catholic faith defender na hanggang ngayon sumusuporta sa akin. Nahihiya ako sa kanila. Kasi ako yung isa sa hinahangaan ng mga Katoliko, tapos kalaban ko Katoliko. Wala akong masabi. Hindi ko alam kung ano yung dapat kong sabihin sa kanila. Kahit na nagchat-chat sila sa akin ngayon at sinasabi nilang Sanrio ang suporta namin nasa sayo, nahihiya pa rin ako. Huwag niyo pong saktan yung mga sumusuporta sa akin, please lang. Kung ako ang puntirya nyo, ako yung target ninyo at gusto ninyo na maging mababa yung kredibilidad ko bilang isang Catholic defender, sige po, wala naman po yung problema sa akin. Sabi ko nga po sa inyo, ang pagiging defender ko po, hindi ko naman po yan binabase sa mga followers, sa dami ng nanonood sa akin. Ang duty ko lang ay ituro at ipaliwanag yung doctrines ng Catholic Church. Hindi ko naman din po hiniling na panoorin po nila ako. Kahit din naman po yung mga Protestant, sinasabihan ko sila, huwag kayong manood sa akin kung hindi kayo naniniwala sa presentations ko. Ngayon, kung susukatin nyo yung pinag-aralan ko sa pinag-aralan ninyo, pasensya na po, hindi po ako lalaban dyan. Hindi ko po kayo malalabanan dyan. At masaya po ako na nagkaroon kayo at naranasan ninyo na makatungtong sa mataas na edukasyon, nakapag-aral kayo sa mga magagandang paaralan.
kayo ay nasa ilalim ng mga kilalang organizations, may mga diploma kayo, may certificate ako. Wala po akong maipagmamalaki dyan. Kaya nga po lagi kong sinasabi sa mga Katoliko na hindi ako taong simbahan. Hindi po ako kinikilala ng Catholic Church kasi wala naman po akong certificate. At hindi ko din naman po yan kasi hinahabol. Never naman din po akong pumasok sa isang organisasyon dahil may certificate. Ako po ay pumasok noon sa mga organizations kasi gusto ko lang matuto. At wag ilabas nyo na si Father Darwin at si Kuya Jando, yung mga nagsusumbong sa kanila. Kapag ako ay nagla-live sa Facebook ko, personal ko na po ito, labas na po sila dito. Magiging maaapektuhan lang ang punto per punto kapag nag-live ako sa page ni Kuya Jando. Meron naman po akong kalayaan na ipaliwanag yung side ko, basta Facebook account ko po yung gamit. Wag po natin silang idamay. Kasi the more na nagbabanggit kayo ng mga tao, the more na nagpo-post kayo sa mga Facebook o statement ng mga supporters ko, the more nalalaki yan. Kaya ang mangyayari dyan, yung mga supporters ninyo at yung mga supporters ko mag-aaway-away. Hindi po nakakatawa yun. Napanood ko yung live presentations nila Hamsky Ray under ng SPMS kagabi. Ang saya-saya nyo pa. Kagabi nagduluksa ako dahil mahal na araw. Kayo parang tuwang-tuwa pa kayo sa nangyayari. Hindi po maganda yung nangyayari. Katoliko po kayo. Katoliko ako. Hindi magandang tignan ang supporters nyo at supporters ko nagbabanggaan. Hindi yan nakakalugod sa paningin sa mata. Ako na nga po yung nag-adjust Hindi na nga po ako nagsasalita. Nananahimik po ako. Hanggang ngayon na natikom pa rin ang bibig ko. Huwag nyo naman po akong i-trigger. Sabi ko nga sa inyo, kung hindi kayo naaawa sa akin, maawa kayo sa simbahan. Hindi ko po kayo kayang tapatan. Ang dami-dami nyo, mag-isa lang ako. Kayo na po sige. Kayo na po ang tunay na Katoliko. Kayo na po ang tunay na Kristiyano. Kayo na po ang lehitimong apologista. Kayo na po ang dapat tignan ng mga kaanib ng simbahang Katoliko. Lahat po ng privilege na nandiyan na po sa grupo ninyo. Ang sa akin lang, pakiusap ko lang, itigil nyo na yan. Hindi po ako masaya sa nakikita ko. Mahal na araw po ngayon, bigyan natin ng malaking paggalang ang mahal na araw. Galangin sana natin to. Minsan lang sa isang taon, nagmamahal na araw. Naghihirap si Christ, ginugunitaan natin. Tapos makikita ko, pinopost nyo yung mga statement ng mga sumusuporta sa akin. Anong mangyayari dyan? Ano pong mangyayari dyan? Umaattract kayo ng mga Katoliko para mag-away-away. Ang sabi ninyo sa akin, nung pinost ko yung picture ni Denmar, umaattract ako ng mga tao para pagtawanan siya. At ako yung nagiging dahilan para magkasala sila. Ano ba yung mas malala? Yung i-post ko yung Protestant na si Denmar at sinabihan nyo ko na nagkokos ako para pagtawanan si Denmar, o kayong mga Katoliko na ang pinopost nyo, kapanalig yung Katoliko, na gumagawa naman kayo ng dahilan para pagtawanan kayo ng Protestante at mag-away-away ang mga Katoliko. Isang malaking red flag. Ang mag-post ka at ang magiging bunga ay ang mga Katoliko mag-aaway-away. Red flag yan. Ang post ko kay Denmar Santiago,
naintindihan ng lahat ng Katoliko. Dahil protestante yan. Pero hindi ko maintindihan kung bakit ang post ngayon ni Hamski Ray sa mga sumusuporta sa akin, na pinost niya ngayon, yung mga Katoliko nag-aaway-away doon. Ayon, pwede yon. Ayon, kabanal-banal sa paningin ng mga Katoliko. Ayon, mabuti yon. Ayon, maganda yon. Na nag-aaway-away ang mga Katoliko dahil sa post ni Hamski Ray. Pero nung nag-post ako sa mukha ng protestante, hindi yun okay. Pangit yun. Mali yun. Kasi bakit? Kasi si Sanrio ang nag-post. Kasi si Sanrio kasi mababa lang ang kalidad. Kaya kapag nag-post ako at hindi pumasok sa panlasan nila Hamski Ray, mali ako. Ma-pride. Pero sila na nag-post ng mga kapanalig kong Katoliko, na which is kung babasahin ninyo ay puro Katoliko nandoon nag-aaway-away, yun okay yun. Kababaang loob yun. Wisdom yung ganon. Kasi bakit may pinag-aralan? Itigil nyo na po yan. Tama na po. Hindi ako natutuwa kung paano ang mga Katoliko nag-aaway-away. Hindi po maganda na kahit yung mga comment ng mga nagtatanggol sa akin, ipopost nyo, Hamski Ray. Kasi naghahatak yan ng mga Katoliko para mag-away-away sila. Di ba tinama nyo ko? Pinagsabihan nyo ko. Ang sabi ninyo, mali na i-post ko yung kay Denmar Santiago kasi pagtatawanan siya, mabubuli. Di ba kayo nagsabi niyan sa akin, Hamski Ray? Bakit ka nagpo-post ng mga screenshots sa mga kapanalig mong Katoliko? Ano bang magiging epekto niyan sa tao? Yung mga Katoliko nag-aaway-away. Yung mga protestante tuwang-tuwa. Nakakagalak ba yung ganyan? Pinagsabihan ninyo ako, mali ako. Hindi ako marunong sumunod. Mahina ang pang-intindi ko. Sa pag-post ko kay Denmar Santiago, kasi nag-a-attract siya para pagtawanan. Nag-a-attract siya dahil baka mabuli. Pero yung pagpo-post nyo sa mga Katoliko, tingnan nyo nga yung comment section ninyo, puro Katoliko nag-aaway-away. Pag ganyan bang post, okay lang. Kasi galing sa'yo, Hamski Ray. Pag ganyan bang post nakakabuti, bakit? Kasi galing sa'yo. Dahil ikaw ay sakop ng SPMS na lehitimong organisasyon ng Katoliko. Mali yung ganyan. Imbis na protektahan mo yung kahinaan ng simbahan, nilalantad mo pa. Ano bang gusto nyong patunayan? Imbis na protektahan mo kung ano ang mga kahinaan ng mga kapanalig mong Katoliko, lalo mong ginigiba. Ano bang dahilan mo? Hindi kita maintindihan. Nananahimik na ako, hindi ka tumitigil, kakatalak sa comment section hanggang ngayon, Hamski Ray. Lehitimong defender ka ng simbahan. Lehitimong kaanib ka ng SPMS. Ano ba problema mo sa akin? Nananahimik na ako. Pati ba naman yung issue na sinasabi kong aalis ako sa simbahan, binibigyan mo pa rin ng kulay? Ano bang kailangan kong gawin? Tumigil ka na. Nag-aaway-away na yung mga Katoliko, nag-aaway-away na yung mga tao. Post ka pa ng post. Ano bang gusto mo? Bakit ganyan ka? Ano bang gusto mong patunayan sa akin? Sige, mas magaling ka na. Ikaw na ang lehitimo. Ikaw na ang dapat naming palakpakan. Pero ang point ko lang, tumigil ka na. Nababasa mo ba yung komento sa akin ng mga followers mo? Sino makakabasa niyan? Mga Katoliko.
Anong masaya doon? Nung ako nag-post kay Denmar, makatala ka sa akin, wagas. Mali yan, Sanrio. Bullying yan. Protestante yung pinost ko. Pero ikaw, ang pinost mo, mga Katoliko. So yun, pwede yun. Kasi ikaw ang nag-post. Kasi legit debater ka. Kasi tinitingala ka ng maraming Katoliko. That's the point. Tinitingala ka ng maraming Katoliko. Ehemplo ka sa maraming Katoliko. Anong nangyayari ngayon? Nagkakagulo-gulo. Imbis na ikaw ang maging liwanag. Mas matagal ka sa akin. Mas aral ka sa akin. 2021 lang ako. 2021 lang ako nagsimulang mag-aral. Hindi pa ako ganon kahinog. Hindi pa ako ganon ka-matured. Hindi ba't kayo nga dapat mas nakakaintindi sa akin? Dahil wala pa ako dito sa loob ng simbahan, mga defensor na kayo. Nung nag-post ako sa Protestant, galit na galit kayo. Galit na galit kayo, nilagyan nyo ng kulay. Pero pagdating sa mga Katolikong pinost nyo, nabibigyan nyo ng katwiran. Binibigyan nyo ng katwiran, pero hindi nyo naisip ang magiging epekto niyan sa simbahan. Tapos makikita kayo ng mga protestante, dumedepensa kayo sa simbahan. Ano ngayon ang iisipin ng mga sulpot sa inyo? Impokrita. Dumedepensa sa simbahan pero ang kalaban Katoliko. Na hindi man lang natin naisip yung magiging bunga niyan sa mga iba pang depensor ng simbahan. Wag sana natin tignan yung mga sarili natin, tignan na lang natin yung mga tao. Wag naman tayong maging makasarili. Kung malaki ang ulo ko, mayabang ako, sige. Pero sana kahit papano konting puso naman, Hamski Ray. Utang na loob. Yung mga tao na lang ang tignan mo. Sa dami na nagchat-chat sa akin ngayon, kung ako masamang tao lang, Hamski Ray, kaya kong gumatong. Sa dami ng mga Katoliko na nagpi-PM sa akin na galit, kung ako, masamang tao lang, gasino lang, na magsalita ako sa kanila. Pero hindi ko yan ginagawa. Bakit? Dahil isinasaalang-alang ko pa rin ang simbahan. Kasi depensor ako ng simbahan. Magbabackfire pa rin sa akin yan. Yan lang ang pakiusap ko, manahimik na kayo. Nasa inyo na lahat ng magagandang credentials. Nasa ilalim ka ng SPMS, lehitimo na organisasyon. Aral ka, Hamski Ray. Kilala kang depensor ng simbahan. Maraming humahanga sa'yo. Nasa iyo na lahat ng kriteria ng pagiging isang tunay na Katoliko. Ang pakiusap ko lang Tagalog, tumigil ka na. Tumigil na kayo. Ang isang tunay na Katoliko, kahit na alam mo, nadapang-dapa ka na at alam mo kung paano ka babangon, hindi mo gagawin, titignan mo tao. Kung ako, hindi ko lang tinitignan ang punto por punto, kayang-kaya ko kayong tapatan. Marami na akong organisasyong nakalaban, pero ngayon hindi ko nagagawin yon. Kasi yan ang itinuro sa akin ng simbahan. Yan ang itinuro sa akin ni Kuya Jando at ni Father Darwin Gitgano. Na Sanrio, basta Katoliko, hayaan mo sila. Hamski Ray, alam na alam ko kung paano ako babangon. Alam na alam ko kung paano ako dedepensa sa'yo. Hindi ko lang ginagawa. Kasi ang laging nasa isip ko, yung mga tao. Ang malasakit ko nasa tao. Dahil lahat sila nakatitig sa akin. Na pag ako may ginawang isa, susunod yan.
Kaya ako yung namamagitan sa kanila na tama na. Nag-live na kayo, di ba? Humingi ka na ng sorry at ibinigay ko din naman din yun sa'yo. Bakit hindi pa kayo tumitigil? Ibig sabihin, hindi sincere yung sinabi mo doon sa live na humihingi ka ng tawad. Ang isang sincero sa paghingi ng paumanhin ay nakikita sa kung paano niya yan kinikilos. Maghapon kahapon, panay banat nyo sa akin. Hanggang ngayon ba naman, tama na, tigil na, awat na. Ibigay na lang yan para sa mahal na araw ngayon at ibigay na lang yan para sa mga tao. Matalino ka, Hamski Ray. Napakatalino mo. Wag mo naman sanang itapon sa ganyang bagay lang. Maraming humahanga sa iyo sa taas ng pinag-aralan mo. Maraming humahanga sa iyo sa galing at husay mo. Wag mo naman sanang gamitin yung talino mo sa mga Katolikong mahihina at hindi naman ganun kagagaling. Mas mapapakinabangan pa yung talino mo kung gagamitin mo sa sulpot. Wag mong gamitin ang talinong meron ka sa mga kapwa mo Katoliko. Gamitin mo yan sa protestanteng sumusuporta sa iyo kagabi. Mga tinatalakan mo, hindi naman ganun kalalim ang aral. Wag mong patulan. Maawa ka din sa kanila. Lalong-lalo na may malaking epekto yan sa mga tagasunod mo. Siyempre, magsasalita sila sa'yo, kokontra sa'yo, ano ngayon ang mangyayari sa tagasunod mo? Hindi papayag. Anong gagawin? Aawayin ngayon yon. O anong mangyayari? Mag-aaway-away. Di ba? Wala na tayong pinagkaiba sa God died versus God died literally. Magmamarka yan sa tao. Dahil pag yan nagtalo-talo, hindi nila yan makakalimutan. Kaya ang mangyayari dyan, pag ikaw, Hamski Ray, nag-live, papasok sila ngayon, ibabash ka. O pag binash ka nila, anong mangyayari? Papasok yung supporters mo, mag-aaway-away. Diba? Mag-aaway-away sila, magkakaroon ng division. Ganon din ako. Pag nag-live ako, papasukin ako ng mga followers mo, Hamski Ray. O, pag pumasok ngayon sa akin, yung mga followers mo, Hamski Ray, at binash ako, magagalit din yung mga followers ko. Mag-aaway-away. Maganda bang tignan? Maganda? Di ba hindi? Hindi siya nakakatulong. Hindi siya nagbubunga ng positibo. Kaya nga itigil mo na yan. Tapos lalaban ka ng live debate. Pag lumaban ka ngayon ng live debate, makikita ka ng mga protestante. Anong tingin ngayon sa'yo? Anong magiging tingin sa'yo, Hamski Ray, ng mga protestant? Pagtatawanan ka. Kaya nga ang pakiusap ko lang sa'yo, mataas ang pinag-aralan mo, nasa lehitimong organisasyon ka ng simbahan, maraming nakatingin sa'yo at nakatingala. Itigil mo na pagpo-post mo. Lalong-lalo na wag mong i-involve yung mga kaanib ng Katoliko. Nababasa mo ba yung comment section ng pinost mo? Naobserbahan mo ba kung anong ang cycle ng comment section mo? Mga Katoliko nag-aaway-away dahil sa post mo. Maganda ba yon? Maganda yon? Di ba hindi siya maganda? Maganda bang tignan? Katoliko sa Katoliko, nagbabanggaan, tapos bigla kang magdedepensa sa katuruan ng simbahan. Tinanggap ko naman na di ba? Kayo na matalino. Kayo na, lahat, sa inyo na. Ang pakiusap ko lang, tumigil ka.
para na lang din sa tao. Yun na lang sila na lang ang tignan natin. Kasi ikaw, kung wala kang malasakit sa mga naniniwala sa'yo, may malasakit ako sa mga naniniwala sa akin, ayoko silang mapahamak. Dahil may mga sumusuporta sa akin na sa sobrang pagmamahal sa akin, kayang-kaya na nila kayong harapin. Galit na galit na yung mga tao. Itigil na yan. Magkakabaha-bahagi na naman yung ganyang issue. Hindi naman siguro mahirap para sa'yo ang manahimik. Tahimik na ako. Yun lang ang pakiusap ko sa'yo, Hamskiri. Itigil mo na yung pagpo-post mo na yan. Kung alam mong ikaw ang nasa tama, kung alam mong ikaw ang nasa katwiran, manahimik ka. Dahil kahit kailan, hindi ko ikatutuwa na katoliko sa katoliko nag-aaway-away. Kayo na ang malalim ang pananampalataya, sige. Kayo na yung matured, kayo na yung nakakaalam lahat. Ako na yung palpak, yan na nga yung sinasabi ko sa iyo. Ako na nga mahina. Ang point ko lang, wag nang mag-post. Naaawa ako sa mga kapanalig ko na sumusuporta sa akin. Nadadamay kasi. Okay lang sana kung ako lang. Kung hindi sila nagre-react. Nagre-react kasi sila eh. Kaya doon ako naiinis. Nadadamay sila. Ayoko silang nadadamay. Problema ko to, gulo ko to, hindi sila dapat nadadamay. Ayoko silang nasasaktan. Ayoko nagagalit yung mga sumusuporta sa akin. Ayoko nun, hindi ako masaya doon. Hindi ako masaya na nakikita ko yung mga kapanalig kong pinagtatanggol ako. Hindi ko yun karangalan at hindi ko yun ikalulugod. Na nasasabihin sa akin, Sandri, yung mga supporters mo pinaglalaban ka, hindi ako masaya doon. Kasi napapaaway sila. Napapahamak sila dahil sa akin. Kaya nga po tumatahimik ako kasi ayoko silang mapahamak. Ganon ko sila kamahal. Mahal na mahal ko lahat ng sumusuporta sa akin. Kaya kung may malasakit ka sa mga sumusuporta sa iyo, wag mo silang ipahamak. Maawa ka sa kanila kasi ako hindi pwede. Hindi pwedeng madamay ang mga kapanalig ko dahil lang sa gulong meron ako. Gulo ko to, ako lang dapat ang magsasuffer. Ayoko silang maapektuhan. Kaya parang awa mo na para sa ikatatahimik. Hanggang ngayon, trumang-truma ako sa ginawa ninyo. Sa kasaysayan ng pakikipaglaban ko, kayo ang nagbigay ng matinding trauma sa akin. Pero, kahit na kinokontrol ko yung emosyon ko, kahit na pilit ko, pinag-aaralan kung paano ko pipigilan tong galit na nararamdaman ko sa inyo. Pinipilit kong magdasal na Lord, kontrolin mo ko. Kasi iba ako magalit. Tantanan mo na yung kakapost mo. Ayokong nadadama yung mga sumusuporta sa akin. Parang awa mo na. Hindi siya nakakatulong. Kung sa tingin mo, na ako ay heretiko, ako ay hindi karapat-dapat mag-defend ng simbahan, kung mababa ang tingin ninyo sa aking lahat, okay lang. Ang pakiusap ko lang, tumigil ka na. Kung mga followers mo lang sana yan okay lang. Yung mga kapanalig kong katoliko kasi nai-involve. Kung ako lang, at hindi sila nakiki-involve, lalabanan ko kayo. Kahit magbardagulan pa tayo sa social media, lalabanan ko kayo. Alam ko ugali ko pag ako nagalit, dire-diretso. Tinitignan ko lang yung mga tao sa paligid ko. Na kapag ako gumawa ng isang hakbang, lahat yan sila nasa likod ko. Alam mo naman, Hamskiri, kung ilang mga Katoliko ang nagmamahal sa akin. Alam mo yan. Nasaksihan ng mga Katoliko na sumusuporta sa akin ang paglago ko sa simbahan. Nasaksihan nila yung pag-iyak ko,
pagtawa ko. Nasaksihan nila magmula sa pinakamahinang aral hanggang ngayon na dumedepensa ako ng simbahan. Kaya pag ako, pinatulan ko kayo lahat yan, nasa likod ko. Anong mangyayari? Magkakaroon ng labanan. Hindi siya nagbubunga ng maganda. Kaya ako, tahimik lang. Ganyan ko kamahal ang mga sumusuporta sa akin. Ayoko silang mapahamak. Ayoko mapahiya si Father Darwin na dumedepensa ng simbahan. Ayokong mapahiya si Kuya Jando na dumedepensa ng simbahan. Ayokong mapahiya ang lahat ng mga depensor ng simbahan dahil depensor ako ng simbahan. Tinalikuran ko na yung mga pagkakamali ko noon. Tinalikuran ko na rin yung mga pakikipaglaban ko noon sa mga Katolikong organisasyon. Sana, huwag kang mag-fuel sa mga tao na nananahimik. Huwag mo silang dalhin dun sa gulo. Maging ilaw ka sa mga nadidiliman. Kung sa tingin mo nasa kadiliman ako ngayon, maging ilaw ka sana sa akin. Ganon yon. Kung nasa nakaguluhan, ikaw nawa ang magdala ng kapayapaan. Ganon yon. Ganon yon. Kaya itigil mo na yan, Hamsky Ray. Tama na yan. Kuya Alven ba dyan? Laman ka ng punto por punto, Kuya Alven ba dyan, di ba? Sana wag mo nang sasabihin na ganyan pala ugali ng followers ni Brother Sanrio. Kasi pag nabasa yan ng mga tagahanga ko, mababash ka. Dala-dala ka ng punto por punto, di ba? Kuya Alven ba dyan? Pinapanood ka sa punto por punto. Pag nabasa yan ng followers ko, anong magiging reaksyon nila sa'yo? Tapos mapapanood ka sa punto por punto nang sasalita ka doon. Imbes na ikaw ang gumit na dahil ikaw mismo ay nasa platform ng PPP, gumagatong ka din. Kaya lumalaki yan dahil sa mga gatungan. May nabasa ba kayong comment sa kabila ng mga pinagsasasabi nyo sa akin? Nag-comment ba ako? Hindi. Kasi pag ako nag-comment, magpupuntahan yung mga Katoliko doon. Eh di nag-away lalo. Di ba Kuya Alven ba dyan? PPP ka? Sasabihin mo, ganyan ba ugali ng mga followers si Sanrio? Alam mo ba kung ilan ang followers ko? Alam mo kung ilan ang followers ko? Wag mong i-general ang followers si Sanrio. Tandaan mo, nasa punto por punto ka. Huwag kang makikisangkot at makiki-involve sa isang pagtatalo na hindi ka involved. Hindi ko alam bakit nakiki-involve ka dito. Ano bang papel mo dito? Ano bang papel mo? Sige nga, Kuya Alvin ba dyan? Ano bang papel mo? Bakit nakikisangkot ka sa mga ganitong usapin? Involved ka ba? Hindi ba dapat ikaw na pinanonood sa punto por punto, hindi ba dapat ang sasabihin mo sa kanila, tama na yan? Ganon dapat. Ganon na tunay na na Katoliko. Mamamagitan ka. Pinipilit ko ngang mamagitan kahit binabash ako sa kabilang panig Pinipilit kong pakalmahin yung mga sumusuporta sa akin na itigil nyo yan. Tapos ikaw sasabihin mo, ganyan pala followers si Sanrio, nasa punto por punto ka, hello? Itigil nyo na yung gatungan na yan. Hindi, huwag kayong magsasalita na dito yung followers si Sanrio, mali yung followers si Sanrio, magagalit yung mga tao. Sinong mababash? Ikaw. Pag nabash ka, papasok sa punto por punto, mapapanood ka, edi nabash ka doon. Gumit na lang tayo. Ako pinipilit kong gumit na.
Imbis na awatin ninyo, gagatong pa kayo, awatin nyo. Awatin nyo sila. Huwag nyo silang hayaang mag-away-away. Ayun dapat ang ginagawa nyo eh. Lalo ka na Hamskiri, yun dapat ang ginagawa mo. Inaawat mo sila. Ano ba klaseng katoliko ka, Hamskiri? Ganyan ba yung turo sa SPMS? Awatin mo, nag-aaway-away oh. Gagatungan mo pa. Ikaw Kuya Alvin ba dyan? Nandiyan ka sa punto por punto. Awatin mo, gagatong ka din. O anong mangyayari? Mag-aaway-away lalo. Imbis na awatin nyo eh. Awatin nyo. May kanya-kanyang opinion niyang mga yan, kaya yan nagtatalo-talo. Hindi natin kontrolado yon. Pero makokontrol natin ang sitwasyon kung aawatin nyo yung mga yan. Sasabihin ninyo, mga defender kayo ng simbahan, tapos mga katoliko, lalo nyo pinagsasabong. Awatin nyo. Ang dami ko nga rin nababase sa mga tagahanga ni Hamskiri na hindi na pangit tungkol sa akin, sa pagkatao ko. Pinatulan ko ba? Hindi. Bakit? Kasi nga ayokong mag-away-away. Okay lang na ako yung atakihin. Kasi Hamskiri, paano naman titigil din kasi yung mga sumusuporta sa akin, post ka ng post. Post ka kasi ng post. Gusto mo silang tumigil, wag mong patulan. Bakit naman ako, ang dami nagre-react sa akin, mga kaibigan mo pa? Pinatulan ko ba? Nagsalita ba ako? Pinagtanggol ko ba yung sarili ko sa kanila? Di ba hindi? Hinahayaan ko lang sila. Bakit? Hindi kasi yan titigil. Pag sinasagot mo pa. Lalaban at lalaban yung mga yan kasi ako yung sinasaling. Talagang hindi titigil ang mga sumusuporta sa akin. Ako kasi yung issue. Ilan ba sa mga supporter mo na ako ang Ako ang laman ng comment mo, di ba? Nakita mo akong nagsalita? Nakita mo akong nag-comment? Naiintindihan ko kasi sila. That's the point. Hindi ko sila pinapatulan kasi naiintindihan ko dahil ganyan ang pagmamahal nila sa'yo. Dahil ganyan, dahil mahal na mahal ka nila. Sana maintindihan mo rin yung mga sumusuporta sa akin kung bakit sila ganyan sa'yo kasi mahal na mahal din nila ako. At dahil ikaw at ako ang nai-involve kaya nagkakaroon ng gulo, tumigil na para hindi na lumaki. That's it. Alam mo na nga na naglalaban-laban na yung sumusuporta sa'yo, Hamskiri, at sa sumusuporta sa akin. Gagatong ka pa. Papatulan mo pa. Ako, sa dami ng mga supporters mo, na pinaglalait ako. Meron ba ni isa sa kanila ang nireplyan ko? Ang pinatulan ko? Wala. Bakit? Naiintindihan ko sila. Unang-una, kasi mahal na mahal kanila, Hamskiri. Ikalawa, hindi kasi sila sa akin naniniwala. Kaya ganun na lang ang reaksyon nila sa akin, pangit. Kasi pangit yung tingin nila sa akin. Pero hinahayaan ko na lang sila. Bakit? Kasi ayoko nga silang mag-away-away. Sana ganun din ang mentalidad mo. Di ba aral ka? May pinag-aralan ka? Ang tali-talino mo, kinikilala kang depensor ng simbahan. Ang organisasyon mo pa, lehitimo, SPMS. Dala-dala mo yan. Dala-dala mo SPMS, tapos yung mga laman ng post mo, katoliko, nag-aaway-away. Para matigil yan, tumigil ka kasi. Kung ano man ang mababasa mong negatibo, sa mga sumusuporta sa akin, normal yon. Kasi mahal nila ako. Kung ganun man ang reaksyon din sa akin ng mga tagahanga mo, normal din yon. Kasi mahal ka nila. At nagre-react tong mga taong ito dahil sa suporta nila sa iyo at suporta nila sa akin. Kaya tumigil ka na. Hindi kasi yan matatapos kung hindi mo tutuldukan. Kasi kung nasan ka, nandun din sila, supporters nga, di ba? Kung nasan ka, nandun sila. So kapag ikaw nasa gulo, makikipaguluhan din yan.
Kaya nga ako, hindi ako nag-i-involve sa ganyan. Kahit na marami akong nababasang negatibo sa mga Katoliko, hindi ko pinapatulan. Bakit? Kasi pag pinatulan ko yan, lahat ng mga sumusuporta sa akin susunod. Mag-aaway-away sila. Inaawat ko nga eh. Pinipilit ko nga kontrolin yung isang sitwasyon kahit mahirap ngayon sa nararamdaman ko. Kahit na ang tumatakbo sa utak ko, no, na sige, gatong ako, pinipigil ko at pinipilit kong wag gawin kasi mali. Kasi mali. Kahit na ako nasa utak ko, na gusto kong dumepensa, gusto kong magpaliwanag, gusto kong magsalita, pinipigilan ko yung sarili ko. Nilulunok ko na nga lang yung mga nababasa ko eh. Bakit? Kasi tinitignan ko mga tao. At dahil may mga tagasunod ka, kapag ikaw, Hamski Ray, ay nagsalita, susunod yan sa'yo, mag-aaway-away ang mga Katoliko. Hindi yun maganda. Lagyan naman natin ng utak. Aral ka, matalino ka. Magaling ka pa nga sa Ingles, di ba? Bakit napakasimpleng bagay hindi mo makuha? Ako na sinasabihan na wala akong diploma. Ako na sinasabihan na hindi naman ako aral. Ako na sinasabihan na hilaw ang pananampalataya. Simpleng bagay hindi mo maintindihan. Tumigil ka sa kakapost mo. Dahil may mga followers ka. Kapag ang mga tao tinitignan ka na, tumahimik ka. Dahil lahat yan susunod kung nasan ka. At pag sumunod yan kung nasan ka, nandoon din yung mga tao kapag nakikipag-away ka. Mapapaaway din sila. Kaya nga pinipilit kong kontrolin ang emosyon ko ngayon kahit gustong-gusto kong magsalita kasi ayoko na mapaaway yung mga sumusuporta sa akin. Ayoko kasi silang mapahamak. Ganun ko sila kamahal. Kaya kung mahal mo yung mga naniniwala sa'yo, wag mo naman silang dalhin kung saan sila mapapasama. Wag mong alagaan yung mga supporters mo sa galit at sama ng loob. Alagaan mo sila sa pagmamahal, turuan mo. Kesa makipag-away ka sa mga Katoliko, mag-research ka, mag-live ka, ituro mo, doktrina ng simbahan, natuwa pa sila sa'yo. Ganun lang yon. Huwag mong ubusin ang oras mo sa mga Katoliko. Ubusin mo yung oras mo sa mga Protestante. May napala pa simbahan sa'yo. Diyos ko, hindi na nga ako nagsasalita. Ano bang kailangan kong gawin? Ano bang gusto nyong gawin? Ikaw, Hamski Ray, para matigil ka na. Sabihin mo sa akin kung anong dapat kong gawin. Gagawin ko yan para sa mga naniniwala sa akin. Ayoko kasi silang mapahamak. Nag-e-enjoy ang sulpot sa ginagawa mo. Hindi yan nakakatulong. Kaya sa mga sa mga Katoliko po na sumusuporta po sa akin, huwag nyo na lang po silang patulan. Ako na lang po yung tignan ninyo. Mas ma-appreciate ko po yung support at pagmamahal ninyo kung hindi na lang po natin sila papatulan. Maawa na lang po tayo sa simbahan. Maawa po kayo sa akin. Hindi pa po ako nakaka-recover mula po kahapon. At pinipilit kong hanapin yung sarili ko kung paano ako makaka-recover pa. Ako na lang po tignan ninyo. Kung may nababasa kayo sa kanila na mga hindi magaganda sa mga kapanalig kong Katoliko, tahimik na lang po tayo. Hindi naman po magiging kabawasan sa akin at sa atin yung pananahimik. Ibigay na lang po natin sa kanila yan. Hayaan na lang po natin silang magsalita ng masama. Nang hindi maganda sa atin, okay lang po yan. Okay lang po ako, wag po kayong mag-alala. Si Sanrio pa ba? Kakayanin ko to. Salamat sa mga taong nandiyan lagi sa akin. Wag po kayong mag-alala sa akin, kakayanin ko po to. Ang dami ko na pong nakalaban ng mga sulpot. Tumatanggap na rin po ako ng mga maraming bashers noon pa. Hayaan nyo lang po silang i-bash ako. Kasi ako po yung naapektuhan kapag nakikita ko kayong nakikipag-away sa kanila. Ako po yung yung naaapektuhan. Kaya wag na po natin silang patulan.
Mag-focus na lang po tayo, wag po kayong mag-alala. Sisikapin ko pong mag-research, doon na lang po tayong mag-focus. Magla-live ako, magpe-presentations ako, para makalimutan na lang po natin ito. Wag na, hayaan na lang po natin siya. Kung yan ang kung yan ang magpapa-satisfied sa kanya, kung yan sa tingin nila, dyan sila mananalo, dyan sila magmumukhang edukado, dyan nila masasabi na sila ay tunay na depensor ng simbahan, kung dyan nila masasabi na dekalidad sila sa pakikipag-away sa Katoliko, ibigay po natin yan. Sige po, ibigay na lang natin yan sa kanila, hayaan na lang po natin sila. Awatin na lang po natin yung mga kapanalig natin na wag nang makipag-away. No, ang kalaban po natin sulpot. Ang kalaban po natin ay protestante. Hayaan na lang po natin sila kasi nananahimik na po ako. Hanggang ngayon, hindi pa ako nakaka-recover sa ginawa nila sa akin. Kaya wag niyo po sana akong i-trigger. No, kaya mga kapanalig ko, wag na po tayong makipag-away. Wag na po tayong hayaan natin sila, kung meron silang mga bad comments, hayaan natin sila, opinion nila yan, yun na lang ang isipin ninyo. Opinion nila yan na dapat nating galangin. Kung ano man yung negatibo na sasabihin nila sa atin, isipin nyo na lang po, opinion kasi nila yan. Hindi naman natin, mapipilit yung mga bagay na yun talaga yung kanilang paniniwala. Yan ang paniniwala nila na ganito si Sanrio, yan ang paniniwala nila na ganito yung mga followers si Sanrio, bigay na po natin yun sa kanila. Tayo na lang po mag-adjust. Hindi po tayo mananalo sa kanila, may mga pinag-aralan yan. Hindi po tayo mananalo sa mga yan, kahit ano pong laban ang gawin natin, may mga pinag-aralan sila, may mga diploma yan. Yan ay may mga certificate mismo sa organization ng simbahan. Kaya wag na po tayong lumaban, kasi sila, matatalino yan sila. So, hayaan na lang po natin silang magsalita. Magbasa na lang po kayo or much better, wag na lang po kayo magbasa ng comment. Wag na lang po, mag-aano lang ako, nag-unwind ako, nagre-reflect ako, nagso-soul searching ako kasi mahal na araw eh. No? Hanggat maaari, umiiwas muna ako makapagbasa ng mga negatibo. Kaya, sa mga kapanalig kong Katoliko, sa mga sumusuporta sa akin, ceasefire po tayo. Wag nang away, wag niyo na silang pagsalitaan ng hindi maganda. Mas maganda po na tayo na lang yung tumahimik na lang po tayo. Huwag na po tayong magtalo-talo kasi nakakahiya po sa protestante. Lalo na po at ako po ay isang defender ng simbahan. No, nahihiya ako kila Kuya Jando, kila Father Darwin kasi nasasangkot kayo sa akin. Hindi po kasi siya matatapos kung hindi natin tutuldukan. No, kaya sa mga kapanalig ko, no, tuldukan na po natin ito. Wala po tayong mapapala sa pakikipag-away sa mga Katoliko. Manalo man tayo sa laban, kasiraan pa rin natin yon. Manalo man sila sa laban, kasiraan pa rin natin yon. Walang nanalo sa labanan ng Katoliko sa Katoliko. Lahat ng yan ay mag-i-impact sa atin kasi Katoliko tayo. Kung sa tingin nila, yan yung way nila para sabihin na sila ay defender ng simbahan, hayaan na lang po natin. Iba naman din po kasi yung pagiging defender ko. Kapag sa Katoliko po, quiet na lang po tayo. Kasi Katoliko po yan. No? Kayo na lang po yung humingi ng tawad sa kanila. Hindi naman po yun magiging kabawasan sa pagkatao natin eh. Hindi naman din po magiging kabawasan yon kung sasabihin mong talo tayo. Okay lang po yan. Marami pa pong laban tayong kakaharapin. Kaya kung natalo tayo ngayon, sa susunod na laban, ipapanalo na natin. But this time, sa mga kapanalig kong Katoliko, wag na po tayong makipag-away. Ako na lang po yung tignan nyo, tahimik po ako. Alam po yan ang mga nakakakilala sa akin, magkakausap kami. No, na wag yung grupo ng nila Hamsky Ray, wag yun nang puntahan, wag yun na silang kausapin. Yan. Mag-focus po tayo ngayon sa mahal na araw. Gunitain natin yung Passion of Christ. No, mag-rosary tayo. Lord's Day pa naman din. 'Di ba? Lord's Day. Imagine niyo Lord's Day nakikipag-away kayo sa Katoliko. So, ibigay na lang natin 'to sa mahal na araw, mga kapanalig ko, no? 'Di ba penitence? Pag-aayuno, i-ayuno natin 'to. No? I-ayuno natin 'to, mag-fasting tayo,
At ang i-fasting natin, tong mga ugaling to, no, isa itong aral din sa atin lahat na kung paano mag-ayuno. So, mag-ayuno na lang tayo kung kayo ay naiinis, nagagalit sa mga nababasa ninyo, o nakakabasa kayo ng negatibo tungkol sa akin, i-fasting natin. Sabihin mo, naku, gigil na gigil ako, inaano si Sanrio. Iaayuno ko to, Lord, gigil na gigil ako, pero ibibigay ko sa ito, hindi ako magsasalita. Ititikom ko talaga bibig ko. No? Ititikom ko bibig ko, Lord, para sa iyo to, kasi mahal na araw. Ganon yon, mahal na araw ngayon. So, itikom natin bibig natin, i-fasting natin. Lord, ipapasting ko yung bunganga ko. Hindi ako magagalit kasi mahal na araw. Focus, concentrate, happy. It's Lord's Day. Magsimba po tayo, no? Sambahin natin ang ating Diyos, no? At isipin na lang natin, gumawa na lang tayo ng mga bagay na kung saan natin mapapasaya yung Diyos. Huwag na tayong makipag-away. Hayaan na lang natin sila. Hindi natin yan makokontrol. Hindi natin yan mapipigilan. Pero kung ang bawat isa sa atin, sa mga kapanalig kong Katolikong nakasuporta sa akin, ang bawat isa sa inyo ay tatahimik din yan. Hayaan nyo po sila na pag-usapan ako, sabihin nila kung ano yung mga gusto nilang sabihin. Hindi naman po ako naaapektuhan doon. Naaapektuhan lang po ako dahil sa nadadamay kayo, no? Kaya tigil na yan, no? At bigyan nyo muna ako ng space. Bigyan nyo ako ng gusto ko munang mapag-isa. Gusto ko munang mag-isip-isip. No? Kaya ako talaga nakikipag-usap lang sa mga kaibigan ko. Kaya sana naman mga kapanalig ko na sumusuport sa akin, wag po kayong makipag-away. Bigyan nyo muna po ako ng peace of mind. No, bigyan nyo na lang po muna ako ng peace of mind. Mahal na araw po. Kasi nagiging pananagutan ko din po kasi kayo. Kasi napapaaway kayo dahil sa akin. Huwag yun naman po sanang dagdagan pa yung mga kasalanan ko sa Diyos. Hindi na nga po, marami na nga po akong kasalanan sa Diyos, dadagdag pa kayo. Siyempre, pag napaaway kayo, kasalanan ko din yun. Kasi dahil sa akin, napapaaway kayo. At ayoko nun. Ayoko na ako yung maging dahilan kung bakit kayo napapaaway. Kasi pagbabayaran ko din sa Diyos yan. No, na dahil sa Sanrio, nakikipag-away yung ibang Katoliko, ayoko po nun. Hindi po ako masaya sa ganon. Quiet na lang po tayo. No? Ang tunay na Katoliko po, kahit na masakit, kahit na na-offend kayo, pag alam yung kapwa nyo Katoliko, hingang malalim na lang. Intindihin na lang natin sila kahit nasasaktan kayo. Pero syempre, pag sulpot, hindi pa pwede yan. Laban tayo dyan. No? Laban kung laban, pag sulpot. Pero kapag Katoliko, buntong hininga na lang. Kalma. Baby, kalma. No? Relax lang. Matatapos din to. Uhupa din ng bagyo. Siguro, sa ngayon, tag-ulan kay Sanrio, no? Sa ngayon siguro, no? Binabagyo ang Sanrio. Okay lang po, nandiyan naman kayo eh. Kayo yung payong ko. Sa panahon ngayon na binabagyo ako, humaharap ako sa matinding unos, kayo naman po yung ginagamit kong payong. Huwag po natin lagyan ng butas yung payong na yan para mabasa ako ulit. Hayaan na lang natin sila. Basta wag po kayong magpo-post, mga kapanalig ko, kasi mga Katoliko sila, wag kayong magpo-post, wag kayong magsasalita ng hindi maganda. Quiet lang po tayo. Kasi kung nasasaktan kayo, mas nasasaktan po ako. Kasi syempre, nababasa ko yung sinasabi nila sa akin. Pero ganun pa man, tiisin na lang natin. No? Isama na lang natin sila sa fasting. Sa fasting natin, sabihin mo, Lord, kakain ako ng karne pero hindi ako magagalit. Ayan, ka na lang, shift. Makipagpalitan ka na lang ng penitensya. No, sana po, nakikiusap ako ulit, awat na po. Hindi po nakakatulong yung pakikipag-away. Hayaan na po natin sila. Basta tayo tahimik lang. No, tahimik lang, magpapatuloy pa rin ang ating presentations. Pinapakalma ko lang muna yung sarili ko kasi gusto kong kausapin ng mga Catholic defenders, no? At hindi ko pa sila nakakausap kasi hindi pa ako okay. Kasi gusto ko kapag nakipag-usap ako, yung stable na yung isip ko. Kasi hanggang ngayon talaga, syempre,
yung pressure, tapos yung iniisip ko rin, may mga part na hindi din maganda, hindi naman ako impokrita, no? Kahit pa paano, galit pa rin ako actually hanggang ngayon. Galit na galit ako, pero pinapakalma ko yung sarili ko. No? At siguro kapag kalma na ako, yon tsaka ako sila kakausapin. Kasi hindi pa ako prepared, hindi pa ako ready. Kaya kapag kayo galit, huwag kayong magsasalita. No? Kasi baka mamaya sa sobrang galit mo, yung salitang bibitawan natin, hindi na natin mabawi. Kaya pag galit tayo, quiet lang. Tsaka tayo lumaban kapag kalma ka na. Kasi kapag galit po tayo, hindi pa, umiigsi yung understanding natin. Ganyan din po kasi ako noon. Ganyan po ako noon. Kapag galit na galit ka, umiigsi yung understanding, umiigsi yung pangunawa. Kaya kailangan kalma, pakalmahin mo yung sarili mo. Kapag naging normal ka na ulit, doon mo maiintindihan. Nabuti na lang ginawa mo yun. Kaya, wag po tayong makipag-away. Kung sila nakikipag-away sa inyo, hayaan nyo na lang. Wag nyo na lang silang sagutin, wag nyo na lang silang kausapin. Kung inaaway kayo, nagsasalita sila sa inyo ng pangit, hayaan nyo na lang po. Ibigay na lang natin yun sa kanila. Ang mahalaga, kayo yung naging dahilan para matigil yung away. Kasi kung gagatong ka, tas gagatong sila, magagatongan kayo, hanggang bukas, hindi pa rin tapos yan. Ako nga po, nagmo-move on na, pinapakalma ko yung sarili ko. Tinutulungan ko yung sarili ko na i-convince na kailangan kong kumalma. Kailangan meron akong maintindihan bakit ito nangyayari. Pinipilit kong kausapin yung sarili ko, ano ba yung dapat kong matutunan at maintindihan sa pinagdadaanan ko. Ngayon pa lang po, pinag-aaralan ko na yan. Sana ganun din po kayo, na pag-aralan din natin, ito bang mga sinasabi ko sa kanila nakakatulong? O hindi ba napapahamak si Sanrio sa pakikipag-away ko sa kanila? Kasi po, syempre, the more na marami kayo na umaaway sa kanila, sa akin po magiging epekto niyan. Lagi na lang sasabihin nila, yan ang turo ng Sanrio ninyo. O tingnan niyo si Sanrio, mabuting emplo ba yan? Ako pa rin po yung nalalait, ako pa din po yung nasisira. So kung talagang nakasupport kayo sa akin at talagang mahal nyo ako, tahimik na lang po tayo. Doon na lang po tayo sa mga sulpot, makipagbardagulan. No, wala po tayong mapapala sa mga yan. Wala tayong mapapala sa pakikipag-away sa Katoliko. Sa mga sulpot tayo makipagbardagulan. Yaan natin sila mang-away. Away nila sa Sanrio, yaan natin. Kasi ngayon, na naman din ako, nag-unwind na ako at nagdadasal na ibigay niya sa akin ng Diyos kung ano yung dapat kong matutunan sa pinagdadaanan ko. No, kaya at pag-pray nyo rin ako na sana ano ba yung dapat kong ma-realize, ano ba yung dapat kong maintindihan kung bakit ko to pinagdaanan, maaaring pinagdadaanan ko to para mas lalo kong malaman kung paano ko dadalhin ang emosyon ko sa mga bagay na nakikita ng mata ko, o maaari na pinagdadaanan ko to para mas lalo akong mag-grow, na malaman ko kung paano ko aayusin pag napunta ako sa ganong sitwasyon. No, at sa gayitong sitwasyon nating mga kapanalig, dito natin ipakita na tayong mga Katoliko, sa kabila ng mga hindi pagkakaintindihan, nagkakaisa pa din. Sa mga sumusuporta sa akin, ayoko pong magkakaroon kayo ng favoritism. Katoliko pa din po sila. Suportahan nyo pa rin po sila. Suportahan nyo sila. Huwag nyo tignan yung dahil kay Sanrio, kaya kayo nagalit sa kanya, wag. Kasi magagaling silang speaker. Magagaling pa rin silang defender. Marami pa rin kayo na matututunan sa kanila. Kaya kahit na kung masama man ng loob ninyo, pasensya na. Kasalanan ko to kasi nasangkot din ako sa gulo. Humihingi ako ng tawad sa mga kapanalig ko na sumusuporta sa akin, na napasama ko yung loob nyo dahil sa akin. Pero ganun pa man, wag nating isipin na dahil asar kayo sa kanila is ang tingin nyo na dun sa mga tao is pangit. Magagaling po silang defender ng simbahan. Marami pa rin kayong matututunan sa kanila. Magagaling silang lumaban sa mga Protestant. Wag natin gayahin yung iba na sekta na sila nag-aaway-away. No, kapag alam natin na medyo dehado at magkakaroon ng gulo, tayo na lang po yung magkusang gumitna. Kasi alam nyo naman po, di ba, kapag mainit ang dalawang partido, mahihirapan niyang mag-control, lalo na kapag sariwa ka.
So para sila mahimasmasan at malaman nila na, oops, teka lang, parang sumusobra na ako. Tayo na lang po yung dumit na. Kasi kahit di naman po sa akin mahirap. Ako po kasi yung issue. Pero ganun pa man, ang tumatakbo lang sa isip ko, yung mga tao, syempre. Yung magiging epekto, yung kapag ito ba ginawa ko, makakatulong ba to sa akin o sa simbahan. So ayoko noon. Mga Katoliko tayo at mga Katoliko sila, magagaling sila. Nataon lang, maraming salamat na mahal nyo ako at nataon lang din na mahal din nila si Kuya Hamski Ray, no, mahal nila. So normal lang 'yon. No, wag tayong magpadala sa mga nababasa natin. Hayaan na lang po natin sila. Kung ayaw nilang tumigil, okay lang po. Ako po si Sanrio, sinasabi ko na po sa inyo, talo po tayo sa laban na to. Yan. Tanggapin na po natin sa mga sumusupport sa akin. Tanggapin po natin natalo tayo. Kaya retreat na tayo, no? Alis na tayo doon. Magsimba. Yan, magsimba na lang tayo at mahal na araw, mag-rosary. Ihingi na lang natin ng tawad yung mga bagay na naisip nating hindi maganda. Yon, baka sakaling matuwa pa sa atin si Lord. Kasi kapag aawayin natin sila, hindi po sila matutuwa. Hindi matutuwa ang Diyos sa atin, no? So yun lang po, maraming pong salamat, no? At magre-rest po muna ako kasi halos hindi rin po ako nakatulog. Doon magmula po kagabi hanggang ngayon, medyo hindi pa rin po ako mapakali. Talagang hyper yung tumatakbo sa utak ko. Mukha lang akong kalma pero hyper yung nasa isip ko. So, tulungan nyo rin akong kumalma. 'Di ba? Pakalmahin nyo rin ako, no? Kumalma din kayo kasi pag di kayo kumalma, hindi ako kakalma. 'Di ba? Ayaw nyo naman no, Sanrio hindi kalma. 'Di ba? So, convince natin ang sarili natin. Kalma. Kalma. Matatapos din to. Oras lang siguro ngayon ng tag-ulan kay Sanrio. Ganun naman lahat naman tayo, meron tayong pinagdadaanan. Lahat naman tayo nagkakamali. At lahat naman tayo pumupunta sa isang sitwasyon na hindi maganda. Pero laging tatandaan, kalma. No? Kasi kalaban natin, protestante, hindi katoliko. Tayo na lang po yung mag-give way sa kanila. No? So yun lang po, maraming salamat po sa inyong lahat. Araw ng linggo, magsimba po tayo. And please, baby kalma. Yun lang po. Bye-bye. Thank you.